Bukas ang Meralco sa lahat ng forma ng nuclear, pwedeng small modular reactor o yung conventional gaya ng Bataan Nuclear Power Plant simula sa taong 2032. Kailangan may matuto sa bagong teknolohiya. We're developing already our investment capability. We're sending scholars abroad. Nakapagpadala na kami ng 5, siguro kahit mga po. Pero para sa grupo ng mga positibo, hindi sulit ang pagyakap sa nuclear kung may iba namang mas likas gaya ng renewable energy sources. Hindi lang solar, hindi lang wind, kung hindi kasama ang geothermal, kasama ang hydro, hindi pa nga natin fully developed yung mga yan eh. Ibig sabihin, kaya natin mag-run into 100% renewable energy na safe at mura. Paliwanag ng Meralco, pararating din ang renewable energy, pero hindi pa ito maaasahan sa lahat ng pagkakataon. We can operate a nuclear plant for as long as 50 or 60 years. So in terms of cost recovery, yung sinasabi natin levelized cost of energy, we expect na mababa talaga yung nuclear. Samantala, inanunsyo ng Department of Energy na pasado na ang Pilipinas sa unang phase ng requirements ng International Atomic Energy Agency para makapagtayo ng nuclear power plant. Sabi nila na pwede na ang Pilipinas na tanggap na namin yung evaluation nila. Pwede yung Pilipinas mag-umpisa basta may pasa na lang natin yung batas na regulatory ng batas para sa nuclear energy. Magsisimula na rin sa Enero ang pagsusuri ng mga South Korean experts sa Bataan Nuclear Power Plant. Malalaman na natin kung feasible ang Bataan Nuclear Power Plant at kung feasible, anong options natin. Kung maliit pa yan, malaki, kung anong klaseng technology pwede. At kung hindi siya feasible, saan pa pwede tayo magtayo ng nuclear power plant. Dekada 80 pa itinayo ang Bataan Nuclear Power Plant sa halagang $2.3 billion. Pero hindi napakinabangan ni minsan. Hindi pa malinaw kung gagawin ng ilang pondong pinasok ng Kongreso sa panukalang 2025 National Budget ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila naman ng ilang isyu at hamon, hindi ibabalik ng Malacanang sa Kongreso ang panukalang budget para ayusin. Nagpapatrol, R.D. Cruz. Ngayong nire-repaso na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang mga opisyal ang mga binago ng Kongreso sa panukalang 6.35 trillion peso 2025 budget, may mga sinunod na hindi maliwanag kung para saan. Yung iba, walang masyadong, we are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, hindi walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Halos hindi na pinupunto ni Senador Amy Marcos sa kanyang privilege speech kahapon. Sinuna niya rin na napakalaking kapyak sa mga ayuda at sa budget ng ESP. The drastic cuts in priority programs and the realignment to unnamed, mysterious infrastructure VIP projects, as well as the politicized social protection will be perceived in a brutal election year as simply vote buying. Dahil sa halip na dagdagan, pinawaran pa nila ng 15 billion ang budget para sa AFP. Maliit na nga kung tutuusin ng 50 billion, pero ngayon 35 na lang. Dinamay pa ang pensyon ng mga retiradong sundalo. Kahapon, nilisensyahan ni Isidro Martin Romualdez ang budget na sinumite ng Kongreso sa Pangulo. Lahat ng programa ito may totoong beneficiaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Ang budget na ibinigay natin sa mga departments at agencies, yun lang kaya nilang gastusin sa loob ng isang taon, walang labis, walang kulang. Hindi na ibabalik ng palasyo sa Kongreso ang budget. Ayon sa Pangulo, wala ng paraan para maibalik ito sa Bicameral Conference Committee. Nag-adjourn na ang Kongreso kahapon para sa Kapaskuhan. Pero iba ang pananaw ng ilang senador. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished already in the House. It's finished already it's finished in Congress. Tapos na. So it's up to us now to look at the items and to see what our
appropriate what available